Takot tayong magkasakit, sino ba naman ang hindi? Takot din tayong marinig ang katotohanan mula sa doktor na baka malala na ang kalagayan. Kaya kapag may kakaibang nararamdaman sa katawan, karaniwang ipinagwawalang bahala. Ano ang mga senyales na maaring may seryosong sakit? Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang aming video, mag-subscribe sa aming channel at turn on ang notification bell. Now you won't miss any of our new videos. Ano ba ang seryosong sakit? Ito ay isang kondisyon ng kalusugan na may mataas na panganib ng mortality o pagkamatay at may negatibong impact sa kalidad ng pang-araw-araw na buhay ng isang tao na nagbibigay stress, pagod, bigat sa dibdib, pag-aalala at gulo sa isip, hindi lang sa taong may seryosong sakit kundi sa pamilya at nag-aalaga rito. Hindi natin gustong malagay sa alanganin ang kanilang buhay at ayaw din nating maging pabigat sa ating loved ones. Kadalasang may warning sign naman kapag may mali sa katawan. Huwag balewalain ang number 1, biglang pagpayat. Kung hindi nagda-diet, mag-isip. Lalo na kung 5% ng body weight ang ibinagsak ng katawan sa loob ng 6 hanggang 12 buwan. Maaaring diabetes yan, lalo na kung parating uhaw. Pwede ring hyperthyroidism dahil mabilis mag-burn ng calories kapag overactive ang thyroid kahit malakas kang kumain. O kaya ay may Addison's disease. Nangyayari ito kapag ang immune system ay inaatake ang adrenal glands kaya hindi makagawa ng hormones na kailangan ng katawan. Worse, cancer. Dahilan upang ang abnormal cells ay mabilis na kumakalat. First sign nito ay kung 10 pounds o higit pa ang biglang ibinagsak ng katawan. Common ito sa baga, sikmura, pancreas at esophagus. Number 2, sobrang pagod. Anemia ang kadalasang sanhi ng sobrang pagod. Kulang kasi ang red blood cells ng katawan. Kung may halong lungkot, feeling hopeless at helpless, walang silbi at wala nang kwenta ang buhay, baka depression yan. Pero kung ang pag-akyat ng hagdan ay hinihingal at sobrang pagod ang pakiramdam, baka heart disease ang issue. Meron ding tinatawag na cancer-related fatigue, yung matinding pagod, konting galaw lang ay hinahabol na ang paghinga. And speaking of paghinga, punta tayo sa number 3, hirap huminga. Pwedeng hika at chronic pulmonary disease o COPD, impeksyon sa daanan ng hangin, COVID-19 at pneumonia. Lahat ito ay may sintomas ng paghingal. Pero kung ang shortness of breath ay may kasamang pananakit ng dibdib, pagsusuka, hinihimatay at nagkukulay asul ang labi o kuko, maaaring warning sign ito ng pulmonary embolism. Ito ay ang pagbara ng namuong dugo sa isang artery ng baga, kaya nawawala ng oxygen at nahihirapan huminga. Kung bigla ang nararamdamang hirap sa paghinga, maaaring ito ay isang malalang kaso ng dyspnea na naiuugnay sa mababang level ng oxygen sa dugo. Number 4, masakit, mabigat ang dibdib. Minsan ang pananakit ng dibdib ay dahil sa muscle strain, bronchitis, heartburn, anxiety, acid reflux, impeksyon at iba pang common problems tulad ng stress. Kung kaya mong ituro kung saang parte ng dibdib masakit at mabigat, maaaring simpleng gamutan lang. Takbo agad sa doktor o ospital kung hindi ma-pinpoint kung saang parte ng dibdib ang masakit dahil pwedeng sa loob ito. Pwede kasing heart attack ang nararamdaman. Warning signs. Bukod sa masakit at mabigat ang pakiramdam, parang pinipiga, mainit, hindi maalis na sakit sa bandang gitna ng dibdib, hirap huminga, parang may nakadagang mabigat na bagay sa dibdib, pinagpapawisan, nasusuka, at naninikip ang dibdib. Number 5, parating masakit ang tiyan. Normally baka constipated lang na impacho, umaatake ang ulcer na kararanas ng lactose intolerance na food poison, gas o bloating, at may urinary tract infection o UTI. Pero kung madalas ang pananakit sa ibabang bahagi ng tiyan, baka appendicitis, ectopic pregnancy o hernia. Sa kanang itaas ng tiyan, pwedeng may gallstones, kidney stones at cancer sa bato. Sa kaliwang itaas, magang spleen at impeksyon sa bato. Kapag ang sakit ay hindi nawawala sa loob ng 3 buwan at lalo pang tumitindi, maaaring may tumor sa colon. Kung naninilaw ang balat at puti ang mata, senyales na may jaundice. Masakit na upper abdomen at likod, magang atay. Weight loss, ito ay warning symptoms ng pancreatic tumor o cancer. Number 6, biglang nangalay at nangiwi. Masakit ang ulo, panga at likod ng tenga. Mabilis mula mild hanggang total paralysis sa mukha, bagsak o laylay ang mukha, hirap ipikit ang mata, ngumiti at gumawa ng facial expression.
Kung isang parte lang ng mukha ang affected, maaaring Bell's palsy ito. Temporary lang ito at gagaling din sa loob ng ilang linggo. 6 na buwan ang recovery period at bihira na itong bumalik muli. Red alert kung nawalan ng pakiramdam sa mukha, braso o binti, lalo na sa isang bahagi ng katawan, senyales ito ng stroke. Lalo na kung matindi ang sakit ng ulo, nabubulol, naguguluhan, hirap maglakad at walang balanse ang katawan. Kapag nakaranas ang stroke, bawat minuto ay mahalaga. Punta agad sa emergency room ng ospital upang mabigyan ng karampatang lunas. Number 7. May pasa. Hot or cold compress lang ang katapat nito. Pero kung imbes na mawala ay lumalaki, nadaragdagan pa sa ibang parte ng katawan, hindi nagbabago ang kulay pula o purple at nakararanas ng lagnat, panginginig at panghihina, maaaring may bleeding disorder, diabetes, cirrhosis of the liver, kulang sa platelets ang dugo, leukemia, hemophilia, myeloma, at Hodgkin's disease, mga seryosong kondisyon na kailangan ng medical intervention now na. Number 8. Matinding maga o manas. Ang tawag dito ay edema, isang kondisyon kung saan ang tubig ay nire-retain sa affected area kaya namamaga o minamanas. Mga dahilan ng edema, maaaring may sugat sa bukong-bukong o paa, epekto ng iniinom na gamot, may sakit sa utak, sakit sa puso, bato at atay, may blood clot, varicose veins, cyst o tumor. Kung ang maga o manas ay may kasamang sakit, lagnat at hirap sa paghinga, huwag nang patagalin pa. Magpa-check agad sa doktor. Number 9. Bukol sa katawan. Kahit anong bukol na lumabas sa katawan, sa ulo, lalamunan, leeg, batok, likod ng tenga, balikat, kilikili, breast, tiyan, anus, hita, binti, paa at sakong ay kailangang patingnan lalo na kung lumalaki at hindi nawawala. Pati na rin ang nunal na kasing laki o mas malaki sa pencil eraser. May irregular shape at iba-iba ang kulay. Maaaring ito ay melanoma, isang seryosong uri ng skin cancer. Ang cancerous na bukol ay karaniwang bigla na lang lumalabas, matigas, malaki at hindi masakit kapag pinisil. Mabilis din itong lumaki sa loob lamang ng ilang linggo o buwan. Number 10. Pagdurugo. Halimbawa sa ilong. Kadalasang hindi delikado ang pagdugo ng ilong. Pero kung 20 minutes na ay hindi pa tumitigil, maaaring senyales ito ng posterior nosebleed, mataas na dugo, may blood clot o cancer. Kung may dugo ang dura o plema, hindi nawawala ang ubo, masakit huminga o umubo, parating pagod at hinahabol ang paghinga, sintomas ito ng lung cancer. Kaya, kilos agad dahil pag may pagdurugong nangyayari sa katawan tulad sa nipple, ihi, puwerta, anus at may foul smell o nana, seryoso ito. Call a doctor very quick. Mahalagang malaman, lahat ng nabanggit ay senyales o sintomas pa lang, hindi death sentence. Kaya at the first sign ng mga kakaibang tumubo, lumabas, sumakit o nangyari sa katawan, takbo agad sa doktor. Kadalasan kahit seryoso ang sakit, madaling mabigyan ng treatment at gumaling kung sa una pa lang ay napacheck na. I am serious guys! Kayo, kapag may naramdamang kakaiba sa katawan, call ba agad kay doc o hinihintay munang gumaling? Tell us in the comments section below. Don't forget to hit the like button, share this video with your friends, and subscribe to Clever You.